Aprobado sa 18th regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng Nueva Ecija ang kahilingan ni Governor Aurelio M. Umali na magpasa ng isang ordinansa para sa paglikha ng Local Toll Regulatory Council ng lalawigan. Ang LTRC ang magiging opisyal na lupon na mag-aayos at magbabantay sa mga toll at bayarin sa mga kalsada, tulay at iba pang proyektong pang-imprastruktura na saklaw ng lalawigan. Ayon sa paliwanag ni Provincial Administrator Attorney Jose Maria Cesar San Pedro, layunin ng panukala na masiguro ang maayos na pamamahala sa mga kasalukuyan at mga susunod pang proyekto ng lalawigan, lalo na ang Puyapo San Jose Toll Road Project na inaasahang makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya at mas mabilis na biyahe ng mga mamamayan. Ang kagandahan po tayo po sa Provincial Government of Nueva Ecija, alam naman po natin na ang provincial government po ay nagsusulong na pagandahin ang connectivity sa ating lalawigan. In fact, ang provincial government po, sa tulong po, of course, ng Sangguniang Panlalawigan, ay yung mga nakaraang panahon ay nakapagpalunsad na ng mga proyekto katulad po ng bypass sa bayan po ng Talavera, ng bypass po nadudukong po sa bayan ng Peñaranda hanggang Cabiao. At ngayon po, we are undertaking another very important project, the Puyapo San Jose Toll Road Project, na ito po ay napakalaki ng magiging epekto sa ekonomiya ng Distrito 1 ng lalawigan at syempre hanggang Distrito at palaki rin po ang epekto sa ating buong lalawigan. Kaya naman po ang bagong PEP Code and under the Local Government Code ay binibigyan po ng pagkakataon sa pamilihan ang mga lokal na pamahalaan na under our proprietary capacity to establish local councils that would empower us to regulate and to impose necessary fees para po maximize natin ang ating economic potential. Nilinaw ni Attorney San Pedro na hindi ibig sabihin nito ay agad na magkakaroon ng bayad ang mga umiiral na bypass road at kalsada sa probinsya. Ang anumang paniningil ng toll ay dadaan pa rin sa hiwalay na pag-aproba ng Sangguniang Panlalawigan at gagawin lamang kung ito ay makatarungan at kinakailangan. Sinabi ni San Pedro na isa sa mga pangunahing dahilan ng panukala ay ang patuloy na maintenance ng mga kalsada at pasilidad ng lalawigan. Alam po natin ang mga kalsada po na ito na itinayo ay may maintenance. At yan po yung isang mabigat na ating responsibilidad dahil pagkayanin po natin itong gawin, responsibilidad din po natin itong i-maintain para sa maayos sa daloy ng trapiko at paggamit ng ating mga kalalawigan. Subalit, wala po tayong paraan din para kahit paano ay magkaroon ng balik na pagkuha ng kaunting fee doon sa paggamit na ito ay hindi po siguro natin kayang ma-maintain ng mas maayos at mas maganda yung mga pasilidad po ito. Kaya ito pong Local Toll Regulatory Council would be an important step for us to be able to maximize on our proprietary power and at the same time, again, this would be another milestone for the province of Nueva Ecija. Kapag anya may maayos na sistema ng paniningil, magkakaroon ng pondo para sa pagkukumpuni, kaligtasan at mas magandang serbisyo para sa publiko. Ang Local Toll Regulatory Council ay pamumunuan ng gobernador bilang chairperson at bubuuin ng mga opisyal ng lalawigan gaya ng Provincial Administrator, Engineer, Treasurer, Budget Officer, Legal Officer, Planning Officer, kinatawan ng Sangguniang Panlalawigan, pribadong sektor at isang technical expert. Mayroon ding mga non-voting observers tulad ng COA, kinatawan ng simbahan, media at civil society groups upang matiyak ang transparency at pananagutan. Kapag tuluyang naisakatuparan ang Nueva Ecija ang magiging kauna-unahang lalawigan sa Pilipinas na magkakaroon ng sariling Local Toll Regulatory Council na sasaklaw sa buong probinsya. Ito po ating council, kung ito po ay aprobahan ng Sangguniang Panlalawigan, tayo po ang technically speaking, unang lalawigan sa buong Pilipinas na magkakaroon ng isang Local Toll Regulatory Council. Kasama sina Jerome Tiquia at Jeremy Ramos, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.